Yakapin ang salita at pangako ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 4, verses 46 to 54, and I read it for you. Then he came again to Cana in Galilee, where he had changed the water into wine. Now there was a royal official whose son lay ill in Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Then Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my little boy dies." Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and started on his way. As he was going down, his slaves met him and told him that his child was alive. So he asked them the hour when he began to recover, and they said to him, "Yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him." The father realized that this was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." So he himself believed along with his whole household. Now this was the second sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. Yakapin ang salita at pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong panahon ng Kwaresma, isa po sa ating gagawin ay yakapin ng Diyos at ang kanyang salita. Ito po ang ginawa ng isang opisyal noong siya ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan malapit nang mamatay ang kanyang anak dahil sa isang napakatinding sakit. Nanalig siya sa sinabi ng Panginoong, "Ang iyong anak ay mabubuhay." Niyakap niya ang salita ng Diyos at ang pangako ni Jesus. Kaya naman sa oras na kung saan sinabi ni Jesus na gagaling ang kanyang anak, ay gayon din ang oras na gumaling nga at nasagip ang buhay ng bata. Kailangan nating manalig sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ngayong panahon ng Kwaresma, wala sana tayong ibang paniniwalaan. Huwag tayong maniwala sa chismis. Huwag tayong maniwala sa fake news. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. O kaya, huwag din nating yakapin ang mga makamundong bagay. Mga bagay na naaagnas at naglalaho, mga bagay na lumilipas. Pagkus ang ating yakapin at tanggapin ay ang salitang nagbibigay buhay. Pinagaling ang may sakit, binigyan ng buhay ang naghihingalo. Ito dapat ang palagi nating hinahanap at ating yakapin ang salita ni Jesus at ang pangako niyang hindi napapako. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit. Amin pong niyayakap ang iyong salita at mga pangakong nagbibigay buhay sa lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.